ating Panginoon once again. Amen. Let us give God our best offering of praise dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. Sa ating pong mga buhay. Amen. Even in this pandemic, huwag po tayong titigil sa pagpupuri sa ating Panginoon because God inhabit the praises of His people. At yan po ang gusto natin, ang presensya ng Panginoon. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, God. We give you praise. We give you honor, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Come on, give Him praise. Yes, God. Hallelujah. Come on, palakpak po yung kamay na yan para sa Panginoon. Yes, Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, hallelujah. For you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, and we won't stop. Giving all I got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you. Come on, give Him praise, hallelujah. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound.
the top of our lungs. Yes, Jesus. This is sound breaking out, Lord, for all that you've done. Salamat, Panginoon. And now, we're turning our hearts to you. And now, we'll never stop loving you. We say, this will be the best time of our lives as we encounter your love again. You and you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Hallelujah, Jesus. From the start, here we are to collide with your love. Yes, God, come on, sabihin mo sa Panginoon. Every heart set apart just to be where you are. Hallelujah, God, and now we want you, Lord. Yes, Lord. Ito yung laman ng aming puso, Panginoon, Lord God. Hallelujah. And we'll never stop loving you. We believe, Jesus. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Pwede mo bang kiniklara, amen? This is our time. This is our place. This is our moment. Come on, amen? Hindi ito panahon, Panginoon, na manghihina ka, amen? Pero ito yung panahon na mas kailangan mong isik ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! In every season, God can make a miracle in your life. Amen? Hallelujah! Come on, believe it, declare it. Hallelujah, Jesus! This is our time. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. Come on, believe it. Paniwalaan mo yan. Amen. Hallelujah. This is our time. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. Yes, God, thank you, Lord. To live your name. Hallelujah. We declare, God, your glory in this place as we stand. Come on, give your best praise. Hallelujah, Jesus, God. Hallelujah. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Here we sing. Come on, amen. Oh, 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 oh. Come on, church of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, God, we give you praise, Lord. Hallelujah. We give you praise, God. Singing this praise, God. We will never praise, Panginoon. In every season, in every time, Panginoon, Lord God. We will choose, Panginoon, Lord God, to worship you, God. Sa bawat panahon, Panginoon, ng aming buhay, Lord. We will choose, Lord God, to always praise you, Lord, to always worship you, God. Kasi alam namin, Lord God, in worshiping you, Panginoon, inaangkla namin ang aming puso sa inyo, Lord God. You are the King of our hearts, Lord. Pangunahan mo kami, Lord God. Hindi namin kayang lumakad, Lord God, sa laban na to, Lord God. Without you sa aming buhay, Panginoon. Without you sa aming buhay, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, God. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Lord. Sabi po ng Proverbs chapter 24 verses 10 and 16. This is my personal testimony po. Amen. We have how many months of quarantine? Marami po tayong mga pinagdaanan, but isa po yung napatunayan ko sa Panginoon and sa buhay na to, amen. If yung buhay po na to is nakaangkla sa Panginoon, whatever wave, anumang malaking alon yung pwedeng dumating sa'yo, hindi ka kailanman magigiba, hindi kailanman matutumba yung boat. Amen. Sabi po ng Proverbs chapter 24 verses 10 and 16, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Amen? This is the challenge po sa atin. Sabi niya, kung nawalan ka ng pag-asa sa panahon ng pagsubok, napakaliit, napakakunti, sabi niya po, ng iyong kalakasan. And then verse 16, sabi niya, for a righteous man may fall 7 times, but he will rise again. Sabi niya po, but the wicked shall fall by calamity. I know that the Lord is with us all the way ng mga adversities na pinagdadaanan natin ngayon, and God is challenging us, anak, be still because I am fighting for you. Amen? Hallelujah. Sige, let us worship our Lord today. Let us give our Lord worship na nanggagaling sa ating puso. And when we sing this song, I pray that you prophesy that God is really good in your life. Hallelujah, God. We give you praise, Lord. We give you praise, God. Sa inyo kami magtitiwala. Sa inyo kami maniniwala, Panginoon. Sa inyo kami sasabay, Lord God, sa buhay na to, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you praise, God. We give you praise, Lord. Hallelujah. Come on, give Him praise. Sa bahay man, dito man sa church, let us give Him praise sa oras na to. Hallelujah, God. Oh, babababa. Spirit of God, Lord. Spirit of God. Hallelujah, God. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, 'cause you are good and good. Oh, 'cause you are good, good. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. 'Cause you are good and good. Come on, we sing to the Lord. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Lord. We give you praise, Lord. We give you praise, God.
never got me. You never got me down. Oh, we believe, God. You never got me. You never got me down. You'll never leave us, God. Cause Hallelujah. you never got me. You never got me down. Oh, we sing to you, God. You're never gonna You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Come on, maniwala ka. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Come on, sing it with all of your heart sa inyong tahanan. Hallelujah, Jesus. For our community, amen. Hallelujah. For our country, God, we give you praise, Lord. Yes, yes. Hallelujah. Patuloy kanyang pinaglalaban, amen. You're never gonna let me down. You are God. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You are good. So good. You are good. Come on, sing it, Jesus. Hallelujah, glory. Your honor, God, majesty, praises, Lord God. We declare it, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Come on, we say, you are God. You are good. Yes. So good. So Spirit of God. Spirit of God, we give you praise, God. Hallelujah. You are When the night is holding on to me, and God is holding on. When the night is holding on to me, and God is holding on. Come on, believe it with all of your heart. When the night is holding on to me, God is holding on. And when the night is holding on to me, and God is holding on. 'Cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good and good. Oh, 'cause you are good.
praise, Lord. We give you praise, God. We give you praise, Lord. We give you praise, God. We give you praise, Lord Jesus. Your words never fail, God. Your words never fail, Panginoon. And there's no other name, Lord God, given on this place, Lord God, except you, God. Except you, Jesus, Lord. That's why we worship you, God. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor, Lord God. We give you honor, Panginoon. We give you praise, God. We give you praise, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. Oh, rababababa. Oh, rababababa. Jesus' name. Oh, Jesus, God. Thank you, Lord. Wrapped up, Lord God, with your presence, Lord. Wrapped up with your presence, God. Balutin mo kami, Lord, ng iyong presensya, Panginoon. That we will not desire, Lord God, of anything in this world except you, Lord. Our God, our Savior, our Creator, Lord God. My promise keeper and our way maker, Lord God. That is you, Lord. That is you, God. We give you praise, Lord. In the book of Psalms, chapter 61, verses 1 to 2, it says, Blessed be the Lord, my strength, which teaches my hands to war and my fingers to fight. My goodness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield, and he in whom I trust, who subdues my people under me, God. We praise you. We praise you, Lord God, our shield, our fortress, God, our deliverer, Panginoon, Lord God, our deliverer, Lord. Lord God, ang tanging kasagutan, Panginoon, sa aming pinagdadaanan ngayon, Lord God. Lord, bless you, God. We bless you, Lord. We bless you, God. Shine upon us, Panginoon, Lord God. In our country, Panginoon, Lord God. Shine upon us, Panginoon, Lord God. Lord God, do not hide your face from us, Panginoon, Lord God. Lord, let your glory shine, Panginoon, Lord God, sa amin ngayon, Panginoon, Lord God. Purihin ka, Lord God. Purihin ka, Lord God. We give you praise, God. We give you honor, Panginoon. Alam namin, God, hindi ka patapos, Lord. May ginagawa ka, Lord God. May ginagawa ka, Panginoon. And we continually put our trust in you, Panginoon, Lord God. Let your words, Panginoon, empower each and one of us, Panginoon. Rekindle the passion, Panginoon, na meron kami, Panginoon, Lord God, sa patuloy namin pag-angkla sa inyong presensya, Panginoon, sa oras na to, Lord God. As we receive your words, Panginoon, Lord God, purihin ka, Panginoon. Change our hearts and our minds, Lord God, sa oras pong ito, Lord God. And buksan mo ang aming mata, Lord God, sa ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa aming bansa, Panginoon, Lord God. To you all the glory and honor and praises, God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. At welcome po sa COG live streaming. Binabati po namin ang lahat na nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo. Welcome po sa araw na ito sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sarap po na makinig ng salita ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa panahon na ito na panahon ng pandemya. Marami po sa mga tao ang nawawalan ng pag-asa, nasisiraan ng loob kung paano sila makapagpatuloy sa kanilang mga buhay. Subalit, sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon, na-encourage po tayo. Nabibigyan po tayo ng pag-asa na nasa ating Panginoong Yesus. Sa umagang ito ay ating pong pag-aaralan ang kanyang salita. At ang title po ng ating
pag-aaral sa araw na ito ay security in following Jesus. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas or Luke chapter 10, beginning verse 38 to 42. Babasahin po natin. Ang sabi po sa verse 38, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset by many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Let us all bow down our head and close our eyes, and let us commit this time to the Lord. Father, we praise you and we thank you for this beautiful day that you have given to us. Thank you, Lord, for your divine presence in our midst. And thank you, Lord, for preparing our heart and our mind in studying your word. And I just commit, Lord, ang mga kapatid na nakikinig sa live streaming na ito, saan man sila naroroon. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at kaisipan na marinig nila ang iyong tinig sa pamagitan po ng iyong lingkod. Hayaan niyo po ang Santong Espiritu ang siyang humipo sa kanila, magbigay po ng karunungan at kaalaman sa mga salita mo na mahayag sa araw na ito. Puspusin niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod ng iyong banal na Espiritu. May pahayag niya ang iyong mga salita ng may kabanalan, na may katapangan, at puno ng pagmamahal. Panginoon, maraming pong salamat at amin pong inaangkin ang masaya at matagumpay na pag-aaral na iyong salita sa araw na ito. Kaya pinupuri ka po namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen and amen. Sa araw pong ito ay pag-aaral natin ang salita ng ating Panginoon. Napakahalaga sa ating pong buhay na maunawaan natin ang kanyang salita. Sapagkat sa nangyayari sa ating mundong ginagalawan sa kasalukuyan, mahirap, magulo. Ang mga tao ay confused, hindi alam ang kailang gagawin, at pakiramdam na napakahirap ng buhay. Subalit sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon, naniniwala ako na mabubuksan ang ating mga puso at kaisipan, na once na maunawaan natin ang kanyang salita, magkakaroon tayo ng lakas, ng pag-asa, at higit sa lahat, security sa ating buhay. Nakikita natin ang ating mundong ginagalawan, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. Palala ng palala ang sitwasyon ng COVID-19. Dumarami, marami ang mga namamatay.
Ang ating Panginoon ang ating pag-asa. Naniniwala ako kung wala ang Diyos sa ating buhay, hindi na natin alam kung ano ang ating mga gagawin. At on top of the situation, may mga problema. Problema katulad sa Beirut, yung nangyari in the past few days. Nagkaroon ng malaking explosion. Maraming namatay. At may mga kababayan tayo na namatay. Maraming mga taong sugatan na nasa hospital. Even yung mga doctors doon are complaining because of yung sa dami ng mga nasa hospital na COVID-19 cases. Ngayon, marami pang nadagdag na mga pasyente nila. Halos bawat bansa ngayon ay nakakaranas ng kahirapan. There is a financial problem, economic problem. Lahat ng klaseng problema ay ating nararanasan. Subalit sa salita ng Diyos, ang siyang magbibigay ng tibay sa atin, ng kalakasan, ng katatagan. Naniniwala tayo na ma-overcome natin ang lahat ng hirap na ating nararanasan sa kasalukuyan kung tayo lamang ay mananatili sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat po tayo ay nais na magkaroon ng security, either sa ating buhay, sa ating mga properties. Kaya nga ang mga tao, especially yung mga mayayaman, meron silang mga life insurance, naka-insured ang kanilang mga ari-arian, naka-insured ang kanilang mga kagamitan. Naniniwala sila kung ano man ang mangyari, secured ang kanilang buhay. Ang mga bangko ay may mga securities. Mga enterprises, mga business establishment, nag-hire sila mga security believing that they will be secured if there is a crime or robbery. May proteksyon ng kanilang mga pag-aari. Sa panahon na ito, there are people who are following Muhammad, yung mga Muslim. There are some who follows Buddha. There are some who follows some religious group. There is what we call satanic church in America. Subalit makikita natin, all of them are dead now, and they did not find security by following their leaders. Praise God, there is one real man. There is one real God. He never commit any single sin while He was here on earth. He was persecuted and killed, but after 3 days, He rose again. And His name is Jesus Christ. And I believe if we follow Jesus, we are safe. If we follow Jesus, we are secured because He promised that He will never leave us nor forsake us. He promised that He will leave us until the end because He is omnipresent. Siya ay present kahit saan man tayo pumunta, sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is the Almighty God, the God who doesn't change yesterday, today, and forever.
He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Because He is God. He is the King of Kings and the Lord of Lords of our life. Praise God. Ganun po ang ating Diyos na sinasamba. The question is, who are you following now or today? Are you following Jesus? I want to follow Jesus. I want to be with Jesus every day. Nakakatanggap pa tayo ng direction sa Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo? Do you make decisions upon what God sees as the best for your life? Kinokonsulta ba natin ang Diyos? Does His Word guide you in your life? In other words, do you feel secured in following Jesus? Are you connected with Jesus? Yung pong mga ilang katanungan sa buhay natin, kung totoo na tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. The passage that we have read, ito yung po yung istorya ni Mary at saka ni Martha. Meron po silang kapatid na si Lazarus na alam natin na binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At itong tatlong magkakapatid na ito ay nakatira sa Bethany. It is about 2 miles from Jerusalem. Malapit lang. At nung ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga disciples pumasok sa village nila, winelcome po sila ni Martha sa kanilang tahanan. Then as they welcomed them, Mary sit at the feet of Jesus and listen to His words. Mary wants to be at the presence of God, while Martha, on the other hand, she was at the kitchen preparing perhaps the best meal for the Lord Jesus Christ and His disciples. Subalit, sa kabisihan ni Martha sa kitchen, nakita niya ang kanyang kapatid na si Mary, walang pakialam. Kung kaya lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya, "Don't you care that my sister has left me alone in the kitchen?" Kaya ang nangyari, imbis na sabihan ng ating Panginoon Jesucristo si Mary na tulungan niya ang kanyang kapatid sa kitchen, anong ginawa ng ating Panginoon sa kanya? Sabi niya, "Martha, Martha," and that is a concern. At alam ng ating Panginoon Jesucristo ang kagustuhan ni Mary na makinig sa kanya at kagustuhan na nasa kanyang presensya. Kaya Jesus rebuked Martha. Nirebuke siya nang sabi ng ating Panginoon, pinili ni Martha o ni Mary na nandun sa kanyang paanan at makinig sa kanyang mga salita. And the Lord Jesus Christ did not tell Mary to go to the kitchen and help her sister. So dito makikita natin, yung dalawang magkapatid na ito ay magkaiba ang kanilang priority sa kanilang buhay. Ang priority ni Martha ay mag-prepare ng pagkain ni Jesus at kasama ang kanyang mga disipulo. Subalit si Mary,
ang kanyang priority ay makinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. In fact, ang plano ng ating Panginoon ay ibigay niya ang salita ng Diyos sa kanila, magkapatid. Hindi niya sinabi kay Martha na doon ka sa kitchen at magluto ng pagkain namin. Nakita natin na kinulugdan ng Diyos ang ginawa ni Mary, although hindi niya sinasabing masama ang ginawa ni Martha sa kitchen. But makikita natin yung how important to be with the presence of the Lord and listen to His Word. Maganda ang desisyon ni ginawa ni Mary na makinig ng salita ng Panginoon at ang sabi ng ating Panginoon Hesus, that will not be taken away from her. And that is the kind of meal that Mary receives while at the feet of Jesus. The meal that will last, and it is the Word of God. There is no other meal as it is important and as it is satisfying as the meal. It is the anointed saving soul satisfying the word of the Lord Jesus Christ. Praise God, nakita natin kung papaano kinalugdan ng ating Panginoon ang desisyon na ginawa ni Mary dahil sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So we must follow Mary's example and sit at the feet of Jesus, avoiding those kinds of distractions that leave no time for studying the Word of God. Maraming sa mga Kristiyano ngayon, hindi priority ang pakikinig ng salita ng Diyos. Meron silang ibang priorities sa kanilang mga buhay. And with this passage, the lesson that we have learned sa story ni Mary at saka ni Martha is that let us give priority in listening to the Word of God. Sa araw pong ito, meron tayong pag-aaralan na 3 keys in following Jesus. Una sa lahat, believe that Jesus wants to be with you. Believe that Jesus wants to be with you. Do you want to be with Jesus? I want to be with Jesus. Not only during Sunday. I want to be with Jesus every day. Sa araw-araw na aking buhay, gusto ko kasama ko lagi ang ating Panginoon. Because when I am with Jesus, I am secured. Nandun ang kanyang protection. Nandun ang kanyang pangangalaga. Nandun ang kanyang provision sa lahat ng aking pangangailangan. And it can only find in Jesus. That is the good thing to be with the Lord Jesus Christ. Yun ang kasarapan ng meron tayong Kristo sa buhay. I want to be with Jesus all the day of my life. Hindi yung panakip-butas lamang ang Diyos sa atin. Meron tayong ibang prioridad sa buhay. And there are times we are saying, Lord, diyan ka muna. At dito muna ako. And this is the reason why we cannot move on in our Christian life. It's just because we have other priorities sa buhay. Alam natin, sabi ng banal na kasulatan, our God is a jealous God. He doesn't want us to worship, to serve other God except Jesus. Many times, we are being disturbed. Nakakapaglingkod tayo sa ibang mga bagay
at nabibigyan natin ng more important ang mga bagay na yon. Jesus has made God's presence available to anyone who wants it. Sino man nang may gusto, kanyang ibigay ang kanyang presensya sa atin, whether you are male or female, whether you are old or young, ano man ang ating kinalalagyan sa buhay, God's presence is always available to us. Lagi siyang available. Minsan or madalas, tayo ang hindi available sa ating Panginoon. Jesus doesn't play yung favoritism. Wala siyang pinapaboran. Kahit na ikaw ay mahirap, kahit na ikaw mayaman, pantay-pantay sa ating Panginoon. Sa mga nangyayaring pandemya sa buong mundo ngayon, pantay-pantay ang nakakaranas, hindi yung mahirap lang, pati mayaman. So, and if you choose to hang out with Jesus, to get close enough to follow Him every day of your life, He will lead us to a joyful and productive life. Joyful and productive. And that is the difference. Meron tayong joy. Merong mga resulta ang mga ginagawa natin sa ating Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Subalit, if your life is not joyful, and if your life is not productive, if your life is not secured, then I believe you are not following Jesus. Because ayaw ng ating Panginoon na lagi tayong nalulungkot, nangangamba, at sira ang ating buhay. So let us all believe that Jesus wants to be with us. Second, you must remove the distractions. You must remove the distraction. Ang sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa, Martha was distracted and busy in the kitchen. God's word does not say Martha was too busy. It does not say that Martha was overcommitted. When what it says, Martha was distracted. Na-distract siya. Nobody says that what Martha was doing in the kitchen is a bad thing. Hindi sinabi ng ating Panginoon na masama ang kanyang ginagawa. But she was distracted from the opportunity to spend in the presence of the Lord. Yun ang nangyari. Instead of spending time with the Lord, she was distracted in preparing food for the Lord Jesus Christ. Martha was in the kitchen, but she did not have to be there. Nobody asked her to go to the kitchen, make herself busy in preparing food. Walang nagsabi sa kanya noon. Well, we appreciate those people who are gifted in preparing food. Masarap na pagkain. Nabubusog tayo. They are gifted in preparing food for us. Cook delicious food. But of course, not during the preaching time. During the preaching time, we have to concentrate in listening to the Word of God. Many times we are distracted in many things.
Minsan nga naisip ko yung social distancing sa church. Naiiwasan yung mga bulong-bulungan. Naiiwasan yung chismisan. Hindi ka makalapit ng gusto para may ibulong ka. Minsan ang kalaban na lang natin ngayon yung mga cellphone natin. And I hope and pray that all listeners and then lahat ng mga nanonood ay magkaroon talaga ng understanding when it comes to church. Kapag ka pumunta sa church, ready to listen to the Word of God, let us switch off our cell phone. Kaya ilagay sa silent mode. Alam natin, may mga marami kang negosyo, marami kang business, gusto mo laging naka-open yan dahil marami mga tumatawag, marami nagte-text. But just for an hour or 2 hours of worship service, let us switch off our cell phone para hindi tayo ma-distract. Magkaroon tayo ng full concentration sa salita ng ating Panginoon. And lastly, you must turn your worries over to Jesus. Turn your worries over to Jesus. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Praise God! Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita na He was asking us to cast all our cares upon Him, upon the Lord Jesus Christ. Cast our cares upon our God, all our anxiety. Ibigay lamang natin lahat ito sa Panginoon sapagkat hindi natin makakayanan ang lahat ng mga dumadahan na problema sa buhay natin. But we have God who is so powerful and He is willing to take all those care and anxieties sa buhay natin, mga kabigatan natin, mga problema natin. We don't need to carry those burden in us. And Jesus is there for us. He cares for us. Napakaraming mga masasarap, magaganda na mga preaching sa church. Bigyan natin ng priority ang pakikinig ng salita ng Diyos. Naalala ko, kapag kayong nanonood tayo ng bowling sa bowling alley, marami yung mga tao na nanonood at kapag ka iniagis na yung bola, hindi na alam kung ano ang kanilang mga gagawin. Maring sumasayaw sila, kumikembot sila, titingnan kung paano ang direksyon ng bola. Subalit once you throw the ball, you cannot stop it and you cannot control it anymore. Kaya kung mayroong mga pagkakataon na makinig tayo ng salita ng Diyos, do not let it go without listening to it. Maganda, masarap tumanggap ng salita ng Diyos. Kapag kayo nakaraan na at hindi mo napakinggan, para kang isang bola na hiniagis na wala ka nang magagawa sa direksyon na yon. So, cast your cares on Jesus. That is a good message for all of us. To sit at the feet all day long, every day.
Gawin natin ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya and stop worrying. He will care for it for us. Kaya sa araw pong ito, tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. He promised that He will never leave us nor forsake us. Don't worry for the things what is going on in our world today. Cast all our worries upon Jesus. Turn all our cares and worries to Jesus. He is there for us, and He is always there for us. He cares for us. Yun po ang ating mensahe sa araw na ito. And I hope nakuha po natin ang nais ng Diyos para sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya sa ating mundo, sa ating bansa. Marami pong salamat. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kagalingan. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan
napakarami mo, Panginoon, na pangako sa aming mga buhay. Sa kabila na karamihan ng mga pangako na yan, kung hindi po namin babasahin, kung hindi namin bubuksan ang iyong aklat, paano namin malalaman ang mga pangako na yan at paano namin maiki-claim sa buhay po namin? Napakahalaga po ng banal na salita. Salita po ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng mga nararanasan natin sa mundo na ito, marami sa mga tao, katulad ng nasabi ko, ay confused. Hindi alam ang kanilang gagawin. Subalit ang sabi po ng banal na kasulatan at sa ating napag-aralan, let us cast all our cares unto Jesus. Let us turn our cares upon Jesus. Nandyan po ang ating Panginoon, laging nag-aantay sa atin. Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal niya sa atin, nais niya na iniisa man sa atin na hindi makaranas ng mga paghihirap katulad po ng nangyayari sa atin ngayon. Kaya ang sabi niya, turn your cares or your worries upon Jesus, upon Him. Ganun po niya tayo kamahal. Ganun po ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya sa lahat ng ating mga kapatid nakikinig sa live stream na ito, saan man kayo naroroon sa oras na ito, huwag natin pong hayaan na matapos ang service na ito na hindi natin nakikilala at hindi natin na-surrender ang buhay natin sa Panginoon Hesus. Kaya sa sandaling ito, saan man kayo naroroon ngayon, and as we respond to the Word of God by casting and turning all our worries unto Him, let us bow down, kneel down upon the Lord, and surrender our life to Him. This is the right opportunity that God has given to us. Huwag nating sayangin, huwag nating hayaan na mawala ang salitang ito sa buhay natin. God has called us from darkness to light and He wants us to follow Him. He wants to change us, our lifestyle. God wants to change us. Kaya as you bow down your head and close your eyes, let us fix our eyes on Jesus at tayo po ay mananalangin. Panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa maikling panalangin nito at gawin ninyo itong personal ninyong panalangin. Pangungunahan ko po kayo at sumunod po kayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking narinig. Sa pamagitan po ng iyong mga salita, napag-alaman ko, Panginoon, na ako ay isang makasalanan. At kailangan kita sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ako'y nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. At aking ipinapahayag, isinusurrender ang aking buhay sa iyo.
Inihiling ko, Panginoon, Hinihiling ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Pag-isisin niyo po. Gawin po ninyo akong katanggap-tanggap Gawin niyo po akong katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. at kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Panginoon, marami pong salamat Panginoon, marami po salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang na binigay mo sa akin. na ibinigay mo sa akin. Kaya pinupuri po kita, Kaya pinupuri, pinasasalamatan kita, pasalamatan, sinasamba kita sinasamba ko sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Tunay nga po ang Diyos ay may pakialam. He cares. He cares po sa atin. Amen. Sa oras pong ito. And I believe, ano ba yung mga nagdudulot sa atin ng anxiety today? Maybe one of those things is our finances. Amen po ba? Yung pera natin. Because some of us, we cannot go to work. Some of companies have closed. Pero the door of heaven today is open for you. Amen. Sa oras pong ito, hawakan mong yung kaloob, ang iyong tithes and offering, and together we will pray sa ating mga finances. Let us cast our worry sa ating Panginoon and hayaan natin ang Panginoon ay gumawa ng miracle sa ating finances today, sa oras pong ito. Sige, itaas mo yung kaloob mo na yan, yung tithes mo ng offering, and together we will pray sa Panginoon. Lord, thank you God for you care for us, Panginoon. Thank you, Jesus, kasi nakikita mo yung mga bagay, Panginoon, na inaalala namin, Panginoon. At wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon, Lord God, that one of those things, Lord God, is our finances. And you know that, Panginoon, Lord God. Sabi mo nga sa mga salita, Lord God, habang meron kaming tinatanim, Panginoon, meron kaming inaani, Lord God. The heaven and earth, Lord God, Jesus, habang ito po, Panginoon, Lord God, ay nag-i-exist, Panginoon, ang pagtatanim, Lord God, at ang pag-harvest, Lord God, ay patuloy, Panginoon. Today, Lord God, even in these times of pandemic, Panginoon, we will choose to obey your word, Panginoon, Lord God. We choose to plant today our seed of faith, Lord God, our tithes and offering, believing, Panginoon, Lord God, na sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy na dadaloy, Panginoon, sa iyong anak, Lord God, na nasa inyong harapan, Panginoon, ang inyong pagpapala, Panginoon, Lord God. With this, Lord God, hayaan mo, Panginoon, that the heavens will be open, Lord God, at ibuhos mo sa iyong mga anak, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala na nanggagaling sa inyo, Lord God. So people will know, Lord God, na ikaw ay buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. That truly, Panginoon, Lord God, that our God is a way maker and a miracle worker, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Salamat salak-salak sa pagpapala na ibubuhos mo, hindi lang sa amin, Panginoon, kundi sa patuloy, Lord God, na pagbangon ng aming bansa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y magkaloob sa ating Panginoon. I could hope or dream of you for your favor in me. What's in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love, is for me to live now. You're more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough for me. Yes, you are. You're more than enough for me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, Lord God. Truly, you are more than enough, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil napaka-faithful mo, Panginoon. Salamat kasi, Lord, napakabuti mo, Panginoon, Lord God. Ikaw ang nagsisilbing daan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, truly, Lord God, that you are the
God of impossible, Panginoon. Lord God, lahat ng bagay ginagawa mong posible, Panginoon. At Lord, maraming salamat dahil ang iyong mga pangako ay totoo, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. And today, Lord God, patuloy namin tong paniniwalaan, Panginoon. Patuloy po namin tong idideklara, Panginoon, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, that you are our miracle worker, promise keeper, Panginoon. Hallelujah. We worship you, God. We give you praise, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus. You are here. You're moving in our midst. I worship you. And I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship. You are here, God. You are here. You're moving in our midst. Yes, God. I worship you. I worship you. I worship you. Come on, you are here. You are here. You're working in this place. I worship you. We worship you, Lord. Come on, just say it, church. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it, church. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We truly believe, God, that you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, believe it. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. That is who you are. No other name. No other name. That is who you are. Jesus. Hallelujah. Yes, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when we don't see it, even when we don't feel it, God is still working. He never stops. God is in control. Hallelujah. Come on, church. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Hallelujah. You're still moving, Lord. You never stop. You never stop performing miracles, Lord. You never stop, Panginoon, performing breakthroughs, Lord God, in our lives, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We receive it, God.
May His favor be upon you and 1,000 generations. In your family, in your children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He's among you. Yes, God. And rejoicing, He's for you. God's a good. He is always there. He will never leave you. He will never forsake you. God is our God. Hallelujah. He's for you. 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 Hallelujah. Inside. Yes, God, we receive it, Jesus, right now. Yes, God. Come on, one more time, say amen. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Walang kapantay ang kagalakan na aming nadarama, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita na patuloy po ninyong ibinabahagi sa amin. Na siyang nagsisilbing kalakasan, kalusugan, at katatagan ng aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, hindi po kami magsasawa na makinig ng iyong mga salita. Hindi po kami magsasawa, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. At hindi po kami magsasawa na paglilingkuran ka sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, sama-sama po kami, Panginoon, na nananalangin para po sa aming bansa at sa buong mundo, sa kasalukuyang nararanasan po namin, Panginoon. Nararanasan ng buong mundo ito pong COVID-19 pandemic, Lord, na patuloy ang pagdami ng mga cases, patuloy po pagdami ng mga namamatay. Lord, we completely, Lord, commit all of them unto you. And we pray, Lord, for your healing touch upon those who are in the hospital, upon those who are affected, Lord. May your healing touch, Lord, be upon them. Touch them, Lord, and may it flow from the top of their head to the sole of their feet, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, we commit to you mula po sa aming presidente at lahat po ng mga government officials up to the barangay levels, Lord. Lahat po ng mga frontliners, mga doctors, nurses, medical team, and Lord, we just commit them all to you. We ask for your guidance and for your protection. We ask for wisdom, Lord. Ang dalangin po namin, Panginoon, na hindi po sila magsasawa. Bigyan niyo po sila ng marami pang lakas, marami pang patience, Lord, sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na malampasan nila ang lahat ng mga problema, lahat ng kahirapan, lahat ng sakit sa katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat. And of course, Lord, we do remember our brothers and sisters and all the people in the country of Lebanon. Alam po namin, Lord,
how difficult it is for them na magkaroon po ng ganitong klaseng disaster or massive, huge explosion na marami pong mga tao ang naapektuhan. Marami pong negosyo, marami pong mga buildings, Lord, ang mga nasira. Marami pong mga namatay sa mga residents, Lord, katulad po ng aming mga 4 na kababayan na namatay, Lord, we just pray for their family. We pray, Lord, for the country of Lebanon. We ask, Lord, that many countries will continue to send help, Lord, tulong po financially upang makarecover po sila sa lalong madaling panahon. Lord, we pray, Lord, na kayo po ang manguna sa kanila. Hipuin niyo ang lahat ng mga tao, mga bansa, Panginoon, upang mabigay sa kanila ang tulong para sa kanilang madaliang pag-recovery economically, Lord. Maraming pong salamat, and we just, Lord, continue to pray for this church, si O.G. Magalang, mula po sa aming pastor, sa kanyang pamilya, sa lahat ng leaders, Lord, we commit them all to you. Sa lahat po ng mga miyembro, dalangin po namin, Panginoon, ang continuous spirit of love, spirit of unity, spirit of understanding, spirit of support to one another. May the spirit of reconciliation, Lord, be upon this church, upon each and every one, na makapagpatuloy po, mapaglingkuran ka, maibigay nila ang kanilang buhay sa iyo. And we pray, Lord, for your pouring out of your blessing upon this church, upon every individuals, and we pray that those who are unemployed right now may receive a call from the companies where they have applied, at dalangin po namin, Panginoon, magkaroon po ng trabaho, masustain, Lord, ang pangangailangan ng iglesia na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, sa araw na ito, Lord, and we commit all of these things, Lord, into your hand. Lord, thank you. We love you. We give you praise and we give you thanks, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen. God bless you.